Chapter 14. Can we go to the kitchen? I'm just going to finish cooking the food para makakain ka na rin at makapagpahinga ng maayos, Van whispered nang maramdaman ang pagkalma ni Belinda. Lumayo si Belinda at agad na dahan-daw ang tumango kay Van habang namumugto na ang mata nito. Napabuntong hininga na lang si Van at saka hinawakan ang mukha ni Belinda. Napahikbi si Belinda ng panasa ni Van ang mukha nito. Belinda really couldn't stop thinking about the dream. Sa panaginip niya ay nagmamakaawa si Belinda na huwag siyang iwan ni Van, pero iniwan pa rin siya nito at kasabay nito ay ang paggising ni Belinda kaya agad siyang bumaba para hanapin si Van. Do you have specific foods you want to eat? Nakaupo na si Belinda nang tanungin iyon ni Van. Nakatitig lang at talagang tulala si Belinda habang nagluluto si Van. Kahit anong gawin ay hindi maalis ang kaba at takot sa dibdib niya. Belinda didn't want to take her eyes off Van dahil baka biglang maglaho siya. Pwede bang magluto ka ng carbonara? Belinda asked after she saw that Van was already done cooking the first one. Tingnan ko lang kung kompleto ang ingredients. Mabilis na lumapit si Van sa refrigerator at tinignan ang mga ingredients. Laking pasasalamat na lang ni Van nang makitang kompleto ang lahat. Pagkatapos niyang may handa ang mga ingredients ay agad na niya itong niluto. All Belinda did was watch Van. Ilang sandali ay tuluyan nang nawala ang pangamba sa kanya. Seeing Van for almost a minute made Belinda relax. Sa pagluluto ni Van ay ilang beses na humikab si Belinda. Bigla na naman siyang nakaramdam ng antok, but because she didn't want to sleep without eating Van's cooked meal, nilabanan niya ang antok. After Van cooked Belinda's request, agad niyang nilagay iyon sa isang plato para may handa sa harap mismo ni Belinda. Sa paglapit ni Van ay naayos pa naman ang pakiramdam ni Belinda, excited pa nga siyang matikman ang luto ni Van, but suddenly, when she smelled the scent of the carbonara, agad na lang napatikip si Belinda sa ilong niya. Ang baho. Belinda didn't want to say that dahil baka ma-offend si Van, but she couldn't help it. Mabaho. Tak ang tanong ni Van at agad na inamoy. Nakakunot pa nga ang noo niya habang inaamoy ang carbonara, pero kahit anong singhot niya ay hindi niya mahanap ang sinabi ni Belinda na mabaho. Hindi naman mabaho, Van said and tried to come close to Belinda, pero agad nang tumayo si Belinda habang nakatikip pa rin ang ilong. Belinda, hindi mabaho. Belinda looked at Van with teary eyes again, pero hindi naman tulad kanina. No, ang baho niya. Ang baho ng carbonara mo. Ayoko ng amoy. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Binasa na lang ni Van ang labi at talagang hindi na alam ang gagawin lalo na nang makita ang pag-atras ni Belinda na talagang nilalayuan si Van. So you don't want to eat this? Nakataas na kilay na tanong ni Van. Umiling ng mabilis si Belinda nang paulit-ulit dahil talagang hindi na niya gusto iyon dahil sa amoy nito. Bumantong hininga si Van at tumango. Nakagat na lang ni Belinda ang labi nang tumalikod si Van at agad na nilagay sa gilid ang niluto niyang carbonara. Galit ka ba? Mahinang tanong ni Belinda habang nakatalikod sa kanya si Van. No, Van said without looking at Belinda. Napalunok si Belinda. Sorry, gusto ko naman talagang kumain ng carbonara, pero talagang hindi ko gusto iyong amoy. Parang sobrang tapang sa ilong ko. Nilingan ni Van si Belinda nang marinig ang panginginig ng boses nito. Van looked at Belinda and saw that Belinda was already teary-eyed again. You don't need to say sorry. Ayos lang. Hindi ako galit. Just tell me what you really want para maluto ko na at makakain ka na. Hindi nagsalita si Belinda. May gusto siyang sabihin, pero parang sobra naman na atang magpaluto ulit gayong kakaluto lang niya ng pagkain gusto niya. Belinda didn't want to be rude or anything. Nang walang marinig si Van kay Belinda ay agad nang lumapit si Van kay Belinda. Van held Belinda's face to see her expression. Hindi ako galit. Van said sincerely before holding Belinda's hand. Hinayla ni Van ang kamay ni Belinda at gaya ng palagi niyang ginagawa ay hinalikan na lang niya ang likod ng palad ni Belinda, to make Belinda feel that Van wasn't really angry. Hindi ka galit? Parang batang tanong ni Belinda habang nakatingala kay Van. Hindi, so tell me what you want maliban sa carbonara. Belinda looked at Van's eyes until she sighed. Gusto ko ng adobo. Sa huli ay iyon na lang ang sinabi ni Belinda. Van kissed Belinda's forehead after he heard her answer. Okay, I'm going to cook it for you. Tumango si Belinda sa sinabi ni Van.
Maupo ka na lang ulit doon sa upuan. Come on, stop crying, okay. Tumango si Belinda bilang sagot. Isang buntong hininga na lang tuloy ang pinakawalan ni Van bago tuluyang lumapit sa refrigerator para makuha ang mga sangkap. Ang baho mo. Nalaglag ang panga ni Van nang marinig ang sinabi ni Belinda. They are already in their bed. Nakahiga na si Belinda kaya tumabi si Van. He is about to hug Belinda, para matulog na rin sa tabi nito pero hindi natuloy nang biglang sabihin iyon ni Belinda. Hinawakan ni Belinda ang ilong niya nang sinubukan ulit ni Van na lumapit sa kanya. No, ang baho mo. Doon ka, lumayo ka. Hindi alam ni Belinda kung bakit parang naduduwal siya sa amoy ni Van. Amoy na hindi niya maintindihan. Nababahuan siya kay Van gayong bagong ligo naman ito, pati siya ay talagang naguguluhan sa sarili niya. Van starts smelling himself. I'm not. Hindi ako mabaho. Hindi mapigilan ni Van ang tingnan si Belinda nang may pagtatanong. What's happening with you? A while ago, you said mabaho yung carbonara, and now. What? Ako, mabaho. Damn it. Do you know that this is the first time na nasabihan akong mabaho? Natatawang ani ni Van, pero natigil din sa pagtawa nang makitang hindi man lang natawa si Belinda at talagang nakatikip ng kanyang ilong. Namumula pa nga ang mukha nito at parang naiiyak na kaya napasinghap na lang si Van at agad na lang kumuha ng unan at kumot. Nakasimangot si Van na tumayo at agad na lumapit sa mahabang sofa sa gilid. Belinda bit her lips nang makita niyang tumayo si Van para umalis. Matulog ka na. Nang maramdaman ni Van ang titig sa kanya ni Belinda, agad niya na lang itong sinabi nang hindi tinitignan si Belinda. Tinanggal ni Belinda ang pagkakatakip sa ilong niya at niyakap ang tuhod. Galit ka? Belinda asked gently. No, matulog ka na. I know you're tired and want to sleep more. Good night. Agad na humiga si Van at tumalikod sa direksyon ni Belinda. Belinda bit her lips more. Biglang parang gusto niyang umiyak, pero sa huli ay humiga na rin siya. Belinda doesn't know what's happening with her body. Hindi naman siya ganito, pero bakit biglang ganito ang inaasta niya? Sa sobrang pag-iisip ay hindi namalayan ni Belinda na tuluyan na siyang hinayla ng antok. Kinabukasan, nagising siya dahil sa ingay ng kung ano. Antok na nilaybot ni Belinda ang paningin sa paligid, hanggang sa matigil ang tingin niya kay Van na ngayon ay nagmamadaling maglagay ng damit sa malita niya. Bakit ka nag-iimpake? We still have one day before our flight. Paus pa ang boses na sambit ni Belinda. Dahan-daang naupo si Belinda para mas matignan ng maayos si Van. Natigil saglit si Van sa ginagawa at tinignan si Belinda. Van looked at Belinda gently and then sighed. Matulog ka na muna. Pupunta rito si Warren at Leah para sunduin ka. Ha? Si Leah. Napaayos si Belinda sa pagkakaupo at agad na nabuhay ang dugo niya sa narinig. Biglang nawala ang antok niya. I don't understand you. Anong ibig mong sabihin? Bakit pupunta si Leah at Warren dito para sunduin ako? Lumapit si Belinda kay Van dahil talagang naguguluhan na siya. Is there something that happened? Hindi na rin maiwasang mag-alala ni Belinda. Again, Van sighed. He suddenly pulled Belinda and hugged her tightly. He wants to stay here. He wants to just be with her. He wants to just be selfish and not mind anything, but he knows that he can't do it. Van, mahinahong banggit ni Belinda sa pangalan nito nang maramdaman niya na may kung ano sa yakap ni Van. I need to go home first, paos na sambit ni Van. Bakit? Ano bang nangyari? And why do I need to stay here? If you need to go home, bakit hindi na lang tayo magsabay umuwi? Humigpit ang yakap ni Van kay Belinda. He wants that, but he knows he can't let that happen. My mother is in the hospital right now. I need to go home because she needs me, she wants to see me. Lumayo si Belinda ng kaunti at umawang ang labing tinignan si Van. I'm sorry, I mean biglang hindi alam ni Belinda ang sasabihin pagkatapos niyang iyon marinig. Belinda wants to tell him na umuwi na sila at puntahan agad ang mama ni Van, pero bigla niyang naisip at naalala na sa sobrang tagal nilang magkasama at nagsasama ay hindi pa rin siya pinapakilala nito sa pamilya niya. Belinda bit her lips and nodded. Okay, you can go. Puntahan mo na ang mama mo. I'll wait for Leah and Warren here. Sa huli ay yun ang sinabi ni Belinda.
Van sighed again and wanted to say something, pero sa huli ay hinalikan na lang ni Van si Belinda sa noo. Pagkagising niya, naisipan ni Van na buksan ang phone niya, remembering what Warren said last night. Binuksan niya at sobrang daming message na dumating and the last message na natanggap niya ay galing sa lolo niya, saying that his mother learned the news. He called his lolo para malaman ang buong nangyari. And he said that his mom was hysterical. We are here in the hospital. She's crying overnight after knowing the news. Nagkulong siya sa kwarto at nang kinatok ko siya ay walang sumagot. I was too worried for your mom, so please come back quickly. That's the words he heard from his lolo, rason kaya nagmamadaling mag-impake si Van. He even called Warren and Leah. Marami pang ang tanong si Leah, pero hindi niya sinagot. Please, call me if you are already there, Belinda said and smiled. Even though the truth is she didn't want Van to go, that she wanted to go with him. Pero dahil ayaw niyang lumagpas sa linya, hindi na lang niya sinabi. Again, Van hugged her and kissed Belinda's forehead. Napapikit si Belinda at dinama iyon. Hindi na ako mabaho. Nakagat ni Belinda ang labi ng ibulong iyon ni Van pagkatapos ng halik. Umiling si Belinda bilang sagot. Van sighed again and immediately kissed Belinda on her lips. Pinanood ni Belinda ang pag-alis ni Van. Pagkaalis ni Van ay napahawak siya sa ulo niya. Bigla itong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa mapatakip na lang siya sa bibig nang maramdaman ang pagbaliktad ng sikmura niya. Mabilis ang paglalakad ni Belinda papasok sa kwarto. Pagdating nito sa bathroom, agad siyang dumuwal ng paulit-ulit, pero wala namang lumalabas sa bibig niya. Nang hihinang napahawak si Belinda sa pader nang sinubukan niyang tumayo. Nahihilo na rin si Belinda. Belinda tried everything para pumunta sa sink. Agad siyang naghugas at naghilamos, and then she looked at her face. Umawang na lang ang labi ni Belinda nang mapatitig siya sa mukha niya. What is really happening to me? Nang hihinang tanong niya at saka pumikit ng mariin. She did everything to stand up straight and leave the bathroom kahit na nanghihina siya at nahihilo pa rin. Pagdating sa kwarto at sa kama, agad siyang humiga. She closed her eyes and tried everything to make herself calm. Ilang minutong tahimik ang paligid. Ilang minutong nakapikit lang si Belinda hanggang sa mapamulat siya at agad na paupo. Biglang nanlaki ang mata niya at kinuha ang phone. She started looking at the calendar on her phone. Nanginginig pa ang kamay ni Belinda habang nakahawak na sa cellphone niya hanggang sa mapatakip na lang siya sa labi nang makita kung anong petsa sa araw na iyon. Magtatapos na ang buwan at napagtanto niyang hindi pa rin siya dinadatnan. Regular naman siya, pero ngayon lang niya napagtanto na hindi pa siya nadadatnan. She started walking back and forth habang kagat-kagat ang labi. She doesn't know what to do or even what to think. Am I pregnant? Parang tanggang tanong ni Belinda sa sarili dahil talagang mababaliw na siya kung hindi niya iyon masasagot. Napapasinghap na lang siya ng paulit-ulit nang maalala kung paano siya umasta. Muling napapikit si Belinda at napahilot sa noo niya dahil sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Nahihilo na nga rin siya kaya talagang hindi niya alam ang gagawin. Sa huli ay bumaba na lang siya at uminom ng tubig. It was 11 a.m. when Leah and Warren arrived. Gustong agad na kausapin ni Belinda si Leah tungkol sa bagay na iyon, but she couldn't do that because Warren was also there. Ayaw naman ni Belinda na marinig ni Warren na iniisip niyang buntis siya gayong hindi pa naman sigurado kung totoo iyon. The thing she didn't want to happen was to make Van learn this nang hindi naman siya sigurado. Kailangan niyang makasigurado muna. Hi, ewan ko riyan sa asawa mo, Pwede namang sabay na kayong umuwi at puntahan ang mama niya kaya bakit kailangang iwan ka pa rito at biglang mag-book ng flight para sa amin para sunduin ka? Ano, nagtatapon lang ng pera. That was the first thing Leah said as she entered their room. The truth is, hindi pa naman kasi ako pinapakilala ni Van sa pamilya niya, so it's really not a good idea if I suddenly go there tapos magpapakilalang asawa niya agad. Baka mamaya imbes na gumaling ang mama niya ay mas lalo pa itong magkasakit. Belinda said, tumawa pa kahit na wala namang nakakatawa. Kumunat ang noo ni Leah sa narinig. What? Until now, what the hell? Bakit hindi ka pa pinapakilala, Aber? No iyan, secret wife lang ang peg.
Namutawi sa boses ni Leah ang sarkastikong boses at agad pa nga siyang umirap. I already told you how this relationship started, Leah, okay, I get it. Oo, at nagsimula kayo sa hindi inaasahang panahon, pero ang tagal na, Belinda. I thought he already introduced you to his family tapos hindi pa pala. Kailan niya planong sabihin? Next month. Sa susunod na next month. O baka naman next year. Natawa at napailing na lang si Leah habang sinasabi iyon. Sasabihin niya naman siguro, kailan nga? Kapag buntis ka na. Edi kung dumating ang pagkakataon na iyon ay mas lalong magugulat ang pamilya niya. Natigilan si Belinda sa narinig at talagang naitikom ang bibig. Belinda was ready to say something again a while ago, but after she heard what Leah said, biglang natigilan na lang siya. Mariin ang naging kagat ni Belinda sa labi niya at hindi na alam ang sasabihin. Leah looked at Belinda nang makita ang pagkatigil nito. Nang maramdaman ni Leah na parang may gustong sabihin si Belinda, pero nag-aalangan ay tinaasan na niya ito ng kilay. And what Belinda said next made Leah drop her jaw because of shock. I think I'm pregnant. Mahinang ani ni Belinda at saka nag-iwas ng tingin, but then Belinda just looked at Leah back nang wala siyang narinig dito. What the hell? Seriously? Are you serious? Tuloy-tuloy na tanong ni Leah at ang kaninang may iritang tingin ay napalitan ng saya. She looked so happy right now kaya napapahawak na lang si Belinda sa batok niya. I'm still not sure, okay. Mabilis na lumapit si Leah kay Belinda at hinawakan ang kamay nito. Magiging tita na ako. Napatawa na lang si Belinda nang marinig iyon galing kay Leah, ni hindi nga nito pinansin ang sinabi ni Belinda na hindi pa siya nakakasigurado. I said, I'm still not sure. Naisip ko lang kaninang umalis si Van dahil sa nagduduwal ako. Belinda said to make Leah understand it. Nagduduwal ka? Oo, kanina, pero hindi pa talaga ako sure. Napasimangot si Leah at muli na namang umirap. Then how did you know that you're pregnant? Huminga si Belinda ng malalim at hinawakan ang batok niya. She suddenly remembered everything she did these past few days, lalo na sa palagi niyang pagiging emosyonal at ang kaninang pagduwal. Kung siguro ay uminom si Belinda ng alak ay iisipin niyang hangover lang iyon, but no, Belinda felt that there was really something. Palagi akong inaantok at kanina dumuwal ako, pauna ni Belinda and Leah just seriously listened to it. I also became so emotional these past few days. Tapos sensitive ako sa amoy. Tumango si Leah nang marinig iyon. Sinabi pa ni Belinda ang iba tungkol sa mga nararamdaman niya sa nakalipas na araw at ang tanging ginawa ni Leah ay titigan siya at pakinggan. Okay, so that's it, pero hindi pa talaga ako sure kung you're pregnant. Diretsong sambit ni Leah na nagpaawang sa labi ni Belinda. Ha, I told you, hindi pa nga ako sure. Saka, why are you saying that you are already sure that I'm pregnant? Humikab si Belinda ng ilang beses pagkatapos niyang itanong iyon and all Leah did was really watch Belinda. Magpahinga ka na muna. Bibili na lang ako ng pregnancy test sa labas habang nagpapahinga ka. Belinda wanted to say something again, pero muli siyang tumigil nang muli siyang humikab. Sa ilang beses pa nga niyang paghikab ay halos tumulo na ang luha niya. After hearing everything Belinda said, nasisigurado nga ni Leah na buntis ito kaya ang gusto na lang ni Leah sa ngayon ay ang magpahinga si Belinda. Lalabas na ako. Magpahinga ka rito. Mamaya pa ang flight natin pabalik, so you still have time para magpahinga. Bibili lang ako ng pregnancy test sa labas for US to make sure about your health. Pag-uulit ni Leah at agad na tumalikod, but Belinda immediately held Leah to stop her from leaving. Can you please not tell this to Warren? Kung sakali mang totoong buntis ako, I want Van to know it first. Leah watched Belinda as she tried to open her eyes even though she looked so sleepy at kitang-kita ang panghihina ni Belinda. Okay, I'm not going to tell him. Basta magpahinga ka. Where are you going? Leah looked at Warren when he asked that. Paglabas kasi ni Leah sa kwarto nila Belinda ay agad siyang nagtungo sa pinto para lumabas at bumili ng pregnancy test for Belinda. Leah already wanted to buy a pregnancy test, and Leah was really excited to know the result. Gusto niya na agad makabili nun para masigurado na nila kung buntis na nga ba si Belinda. If Belinda is pregnant,
Isa si Leah sa magiging masaya dahil alam niyang magiging mabuting magulang si Belinda and Leah knows how Belinda deserves to be happy and build her own family. Masyado nang masakit ang mga pinagdaanan ni Belinda kaya gusto ni Leah na maging masaya na si Belinda. Sa sobrang tagal na nilang pagsasama ay alam ni Leah kung gaano kagusto ni Belinda ang makaramdam ng pagmamahal mula sa pamilya niya, but even if Belinda did everything para maging proud ang papa niya, wala pa rin itong kwenta para sa papa niya. So knowing that she can freely feel that love if she is really pregnant made Leah really happy for her. Sa labas may pupuntahan lang ako saglit. Bakit? Kahit hindi sabihin ni Belinda, ay talagang hindi naman talaga sasabihin ni Leah kay Warren. Wala siyang planong sabihin kay Warren, una dahil hindi pa sigurado at pangalawa dahil wala sa posisyon si Leah na magsabi sa kahit sino. Warren fixed his things and stood up kaya napakurap-kurap si Leah. Nakaupo kasi ito sa sofa habang nasa harap niya ang laptop niya. Gusto ni Leah na siya na lang ang pumunta, but Warren insisted on also coming kaya wala siyang nagawa kundi hayaan niya si Warren na sumama. Saka private plane din kasi ang sinakyan nila na pag-aari ng pamilya nila Warren kaya hindi naman pwedeng pagbawalan niya si Warren na sumama dahil lang sa ayaw niyang sumama at makasama si Warren. Okay, let's go, Warren said na ikinakunot ng noo ni Leah. Ha, halika na, samahan na kita. This is Paris, not the Philippines, Warren said na ikinaawang ni Leah ng labi niya. Tinaasan niya ng kilay si Warren at hinintay na sabihin nito nagbibiro lang ito sa sinabi, pero natawa na lang si Leah nang makitang seryoso ito. Anong sinasabi mo? Ako lang ang lalabas. May one ka rito. May pupuntahan ako at bawal ka roon. Saka, I'm not a kid. Ano naman kung Paris ito at hindi Philippines? I can read, I can talk and I have money to go outside alone. Hindi ako bata na kailangan ng bantay na, natatawang ani ni Leah nang nasa harap na niya si Warren at parang ready na talagang umalis. Leah saw how Warren's face wrapped as he heard what Leah said. Binasa pa ni Warren ang labi at saka tinignan ng mas seryoso si Leah. Where are you going? Pag-uulit na tanong ni Warren. Napairap na lang tuloy si Leah at humalukip-kap sa harap ni Warren. Sa labas nga. Ano pa ulit-ulit? Naka, bakit bawal ako? Mabilis na tanong ni Warren. Because I want to be alone. Bakit ka sasama? Bakit gusto mong sumama? Pwede ka namang lumabas kung gusto mo ring lumabas. Tinaasan ni Leah ng kilay si Warren. Of course, bawal si Warren sumama kung ang bibilhin niya ay pregnancy test. Bakit parang ayaw mo akong sumama? Napapasinghap na lang at napapailing si Leah sa patuloy na palitan nila ng tanong ni Warren. Bakit ba parang gustong-gusto mo sumama? Ano, gusto mo akong makasama? You want me to be your date? Sarkastikong tanong ni Leah at gamit ang daliri ay sinukle nito ang buhok. Bakit bawal? Ha? Hindi na nakuha ni Leah ang ibig sabihin ni Warren doon, but the next thing Warren said made Leah shut up. Bakit bawal ba na gusto kitang kasama at gusto kitang makadate? Warren looked so pissed right now. Napalunok pa si Leah nang titigan siya ni Warren sa mismong mata, hanggang sa nag-iwas na lang si Leah ng tingin. Leah tried everything to act normal. May pupuntahan nga lang ako and I want my privacy. Dami mong tanong at sinasabi, basta ang gusto ko mag-isa akong aalis. Tanging sambit na lang ni Leah at agad nang tumalikod para buksan ang pinto, but immediately Warren held her hands. Okay, let's go. Napasinghap si Leah at agad na tinanggal ang kamay ni Warren sa kanya. Hinarap niya itong muli at tinignan ng masama. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I said I want my privacy. Ano, sasama ka talaga sa labas? Come on, paano kung may afam na gustong lumapit sa akin while I was outside? Hindi nila ako malalapitan, if you are with me kasi iisipin nilang boyfriend kita gayong hindi naman kita boyfriend. I also want to get my own boyfriend na kasi, so you're going to find an afam. Nagsalubong na ng tuluyan ang kilay ni Warren habang tinatanong iyon. Mukhang naiinis at galit na rin ito. Ano naman? I'm single and ready to mingle so it's not bad if hamp. Leah tried to push Warren away when Warren immediately held Leah's waist, and pulled her for a kiss, pero masyadong malakas si Warren para maitulak niya ito at mailayo.
Sinubukang isara at huwag papasukin ni Leah ang dila ni Warren sa bibig niya, pero halos mapasandal na lang si Leah at napakapit sa balikat ni Warren nang maramdaman niya ang paghawak ni Warren sa dibdib niya. Leah moaned, and that's the reason why Warren was able to put his tongue inside Leah's mouth. Halos malasing si Leah sa halik na iyon ni Warren. When Leah was about to kiss Warren back, Warren suddenly stopped. Napasunod tuloy ang ulo ni Leah kay Warren nang lumayo ito, at nang mapagtanto ni Leah ang nangyari ay tuluyang naging pula ang buong mukha niya. Kitang-kita ni Leah ang pagngisi ni Warren pagkatapos ng halik pero nawala rin naman. Warren even licked his lips. Suck. Warren whispered and looked at Leah seriously. I told you not to kiss me again. Walang tayo so, if you want to go outside, I'm going with you. If you don't want me to be with you, dito ka lang. It's as simple as that. After Warren said that, tumalikod na ito at bumalik sa sofa na para bang walang nangyari. Gago ka ba? Napatikam si Leah nang mautal siya, pero agad din naman nagpatuloy sa sasabihin. Kung umasta ka parang may relasyon tayo, ang kapal mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Akala mo naman ang gwapo mo, ang pangit-pangit mo. Hindi na napigilan ni Leah ang ibulyaw iyon at agad nang tumalikod para sana lumabas, pero napapikit na lang si Leah sa narinig kay Warren. Sige, lumabas ka, Warren said, but in his playful voice already. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag lumagpas ka sa pinto. Are you threatening me? Yes, so choice. Inis na tinignan ni Leah si Warren at imbes na lumabas ay naglakad na lang si Leah pabalik sa kwarto kung nasaan si Belinda. Nakakainis, Leah said as she entered Belinda's room. Nagulat naman si Belinda sa biglaang pagpasok ni Leah sa kwarto. She was trying to sleep, pero kahit inaantok ay hindi siya makatulog lalo na at iniisip nito ang mga posibilidad na mangyayari. Oh, may problema ba? Belinda asked dahil kitang-kita niya ang inis at pagkapula ng mukha ni Leah. Hindi ako makalabas. Gusto ko nang bumili ng pregnancy test para makasigurado na tayo agad, pero may gago sa labas. Hahanap na lang ako ng ibang pagkakataon para lumabas, kapag tulog na siguro si gago. Leah said at paderag na naupo sa kama. Hindi naman maiwasan ni Belinda ang matawa. Belinda still doesn't know the real score between Leah and Warren, pero siguro kung meron nga, magiging sobrang saya si Belinda. Hindi mo ba gusto si Warren? Belinda curiously asked Leah. Napairap si Leah sa tanong ni Belinda. No, hindi ko siya gusto. Bakit ko magugustuhan iyon? Mukha niya. Ang pangit din kaya niya. Pero gwapo naman siya. Belinda said because it's true. Hindi sila magkamukha si Warren at Van, pero parehas silang gwapo. Ay, hindi. Pangit kaya siya sa paningin ko. Pinanindigan ni Leah ang sinabi nito. Belinda was about to say something, pero hindi nito natuloy nang tumayo si Leah. Oh, let's just search for now about the symptoms of a pregnancy. Huwag nga nating pag-usapan yang pest and gago na iyan. Mamaya, I'll really find time to go outside nang hindi ako painpeste ng lalaking iyon. Leah got her phone at lumapit kay Belinda. Nakuha ni Leah ang atensyon ni Belinda nang sabihin niya iyon. They both looked at Leah's phone as they started searching about it at halos umawang ang labi ni Belinda nang makitang tumutugma ang mga nararamdaman niya. It's already night nang mapagtantong wala pa ring chat si Van sa kanya gayong ilang oras na ang nakalipas mula nang bumiyahe. Nalaman din ni Belinda na private plane ang sinakyan nila Leah kaya mabilis ang dating nila. Belinda stared at her phone, waiting for Van to inform her that he is already in the Philippines. Hanggang sa nasa airport na sila, pero wala pa ring update kay Van. Warren, tumawag na ba sa'yo si Van? Hindi napigilan ni Belinda ang itanong iyon kay Warren na busy sa phone niya. Warren looked at Belinda and sighed. Hindi pa, Warren said. But the truth is Van had already called Warren and Warren knew that there's already a big problem in the Villarriba family right now. Tumango si Belinda bilang sagot at muling tinignan ang phone niya. Siguro pagod lang siya at busy sa mama niya, Belinda said while still looking at her phone. Ilang sandali ay napatingin si Belinda sa tabi niya. It's Leah. Umalis ito saglit noong busy si Warren. I already bought a pregnancy test.
Tere sa comfort room, bulong ni Leah at agad na hinayla si Belinda patayo. Sa comfort room lang kami, Leah said to Warren gamit ang masungit na boses. Warren was about to say something, pero naunahan siya ni Leah. Ano, gusto mong sumama ulit? Sarkastikong tanong ni Leah na ikinalukot ng mukha ni Warren. Umirap si Leah at hindi na lang hinintay ang sasabihin ni Warren. Belinda and Leah already went to the comfort room para gamitin ang pregnancy test. Pansamantala namang nakalimutan ni Belinda ang tungkol kay Van at talagang kinabahan ng sobra habang iniisip ang magiging resulta. I bought almost 4 pregnancy tests. Subukan mo lahat, Leah said and she looked so excited. Nanginginig si Belinda na kinuha ang pregnancy test. Kinakabahan ako, paano kung mali pala ako? Belinda couldn't help but say that. Paano kung tama ka? Come on, try it. Hintayin kita rito, tumanggo si Belinda bilang sagot at agad nang pumasok sa isang cubicle. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ni Belinda nang magsimula siyang subukan ang lahat ng pregnancy test. Halos walang tigil na nga rin ang panginginig ng kamay niya. Belinda waited for a few minutes and even closed her eyes while waiting. Nang masiguradong pwede na niyang tignan ay dahan-dahan niya iyong tinignan and Belinda almost cried when she saw the result. Belinda, are you okay? Si Leah nang marinig ang pag-iyak ni Belinda. Isang buntong hininga ang ginawa ni Belinda bago tuluyang lumabas sa cubicle. Paglabas niya ay nakita niya ang nag-aalalang si Leah. Positive. Tanong ni Leah and Belinda nodded and started crying and nodding her head. Magiging ina na ako, Leah, umiiyak na ani ni Belinda. Leah happily hugged Belinda and even she became so emotional after that news. Congratulations! Tita na rin ako. Hindi mapigilan ni Belinda ang mas lalong maging emosyonal. Tinignan niya ulit ang 4 na pregnancy tests na halos magkakaparehas ang resulta saka napahagulgol. Van didn't want to leave Belinda sa lugar na iyon, pero kailangan niyang umuwi para sa ina niya. Van was too worried. Alam kasi ni Van na masasaktan talaga ng sobra ang ina niya kapag nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ng bagong asawa ng ama ni Van. Lo, saang hospital? I'm already here, Van called his lolo immediately pagbaba sa eroplano. Gusto pa nga niyang tawagan muna si Belinda para ipaalam na nakarating na siya, pero hindi nito tinuloy dahil sa pag-aalala sa kanyang ina. Dumiretso ka rito sa bahay, his lolo seriously said from the other line. Kumunot ang noo ni Van sa pagtataka. What? Pero akala mo na, pero nang tingnan ni Van ang screen ng phone niya, narinig ang pagkaputol ng tawag. Imbes na magtanong pa, agad na nagtungo si Van sa bahay nila. He was still wondering why, pero pumunta na lang siya. Pagdating niya ay nagtanong agad si Van sa mga kasambahay, pero natigilan siya sa pagtatanong nang makapasok sa living room at nakita ang kanyang ina. I thought you're in the hospital. What the hell is the meaning of this? He was already looking at his mom who was sitting on the sofa and seriously looking at him. Hindi na niya kailangang magtanong pa sa mga kasambahay dahil sakitang-kita na niya ang kanyang ina. May juice pa nga sa harap niya at maayos ang lagay. Nag-uusap pa nga si Cecilia at Don Villariva nang makita sila ni Van. Nagmamadali akong umuwi because Lolo said that you're in the hospital. I was so worried and all but. What the hell? I can't get it. You look so fine, Van said. Ni hindi pa nga niya maibaba ang hawak na bag dahil sa gulat na makitang ayos lang ang kanyang ina. Van should be thankful that his mom is okay, pero ang hindi niya nagustuhan ay mukhang hindi naman totoo ang naibalita sa kanyang na-hospital siya. Lo, you called me and told me that she is in the hospital. You lied. Bakit? What for? Binalingan ni Van ang lolo niyang seryoso ring nakatingin sa kanya habang nakaupo sa wheelchair. Napapikit si Van nang walang nagsalita sa kanila. Van doesn't understand what is happening right now kaya napabuntong hininga na lang siya para ikalma ang sarili. You know what? I should go? Seryosong ani ni Van, pero kumunat ang noo niya nang nakitang may mga tauhan sa likod niya. Pagkahakbang pangalang ni Van ay agad na rin silang humakbang para harangan ang paglabas niya. Bakit nagmamadali ka naman ata? Are you going to go back to that woman? Cecilia asked seriously. Napasulyap si Van sa mama niya nang marinig iyon. Tumayo si Cecilia at nilapitan si Van.
Van sighed at medyo nawala ang inis sa kanya sa pagsisinungaling ng lolo niya na nasa hospital ang ina niya. Van looked at her mom calmly. Mom, but before Van finished what he said, isang sampal na ang pinakawala ni Cecilia para sa anak niya. Sa sobrang lakas ay parang nabingi si Van. Van closed his eyes again and didn't talk even after that. You lied to me. Nagsimulang manggilid ang luha ni Cecilia habang sinasabi ang mga salitang iyon. Sobrang sama ng loob ni Cecilia ngayon sa kanyang anak pagkatapos ng mga nalaman niya. Masakit para sa kanya na nagawa siyang pagsinungalingan ng kanyang anak para lang sa anak ng babaeng kinamumuhian niya. Masakit sa kanya na isipin na ang anak niyang lubos na pinagkakatiwalaan niya ay nagsisinungaling sa kanya. Walang intensyon si Cecilia na magsinungaling kay Van tungkol sa kalagayan niya, pero gusto niyang mauwi agad ang anak niya kaya kinausap niya ang kanyang ama, si Don Villarriba, na magsinungaling. Lumapit ang secretary ng lolo ni Van kay Cecilia at may binigay na envelope nang itaas ni Cecilia ang kamay niya sa ere. Van curiously looked at that thing, pero hindi naman na nagtanong dahil sa nakikita niyang galit at pagkamuhi sa mukha ng kanyang ina. You said you're going on a business trip. We let you because you said it's important. Iniwan mo si Zai habang nagpe-prepare kayo para sa wedding dahil sinabi mong importante ito tapos malalaman kung ang kasama mo sa ibang bansa ay ang babaeng iyon. Tandang padamdam. What for? Ha? I thought it was for the plan, but if it was for the plan, sasabihin mo sa amin, hindi ka magsisinungaling. Habang sinasabi iyon ay nilalabas ni Cecilia ang nasa envelope. Paglabas nito, agad niyang inihampas kay Van. Sa galit ni Cecilia sa pagsisinungaling ni Van sa kanya, inihampas niya ang mga letritong binigay ng investigators. Tell me that these pictures are fake because if these pictures are true, you betrayed me. You betrayed your mother. Nang hihinang tinignan ni Van ang mga letritong iyon at doon ay nakita niya ang mga letritong kasana siya si Belinda sa Newark. There were many pictures, and in all of them, Van was smiling and looked so in love with Belinda. Habang nakatingin doon, naisip niyang hindi na niya kailangang ikaila pa. I'm sorry, Van all can say because he knew that were the better words for this. Pero sa sinabi niyang iyon, nagalit si Lolo at hindi makapaniwala si Cecilia sa sinabi ng kanyang anak. Ninawalan siya ng salita nang marinig iyon. Parang biglang naging bangungot kay Cecilia ang mga salitang iyon. Van James, are you crazy? Galit na galit ang lolo nito, he didn't expect that Van said that instead of denying it. Alam ni Don Villarriba na alam ni Van ang epekto ng kung anong sasabihin niya, so Don Villarriba didn't really expect that from Van. Wala nang dahilan para itago pa ni Van ang tungkol sa bagay na iyon. Nasa harap na nila ang ebidensya and Van already didn't want to tell his mom a lie just because he is protecting his mom's health. I can't do the plan. I can't hurt her. I want to be with her. Mom, I love her. I am crazily in love with her. I'm sorry, hindi ko kayang gawin ang utos mo. Nang hihina man at nag-aalala, gusto na ni Van ang maging totoo. After all, he is already tired of lying and hiding his feelings. Gusto na niyang masaka si Belinda nang hindi nagtatago at nag-aalala. Gusto na rin niyang tapusin ang pagsisinungaling niya nang sa ganun ay matignan na niya si Belinda nang hindi nito nararamdaman ang sobrang konsensya. Van immediately tried to hold his mom nang mapansin ang panghihina at muntikan na nitong pagtambo sa sahig, pero tinaas ni Cecilia ang kanyang kamay para hindi siya mahawakan ni Van. Don't touch me. Don't touch me. Hindi siya hinayaan ni Cecilia na hawakan kaya isang tauhan ang lumapit para alalayan si Cecilia. Cecilia looked at her son with anger. Hindi makapaniwala si Cecilia sa mga salutang lumalabas sa labi ng kanyang anak. Akala ko kakampi kita, but you're just like your dad. Parehas lang kayong dalawa. Mom, don't call me that. If you were really my son, you'd never do this to me. Kung ina ang turing mo akin, hindi mo ako sasaktan at bibiguin. Masyado nang masakit ang ginawa ng ama mo sa akin. Pinagmukha niya akong tanga. Pinagpalit niya ako gayong ginagawa ko naman ang lahat para ako lang ang mahalin niya, ang tignan niya, but even though I already did everything, he hurt me, he betrayed me, he chose another woman.
Nakita mo kung gaano ako nasaktan, but napahawak si Cecilia sa dibdib niya nang sumikip iyon. Mom, you are here? Telling me that you're in love with her? Sa anak ng babaeng Samira ng buhay natin, ng pamilya natin. In the end, you also betrayed me. Van, why? Cecilia cried so hard na talaga namang nagpasikip na ng sobra sa dibdib niya. Parehas lang kayong dalawa.